Nagpatuloy ang kwento habang tinitiis ni Bai ang matinding sakit mula sa pagtama ng lightning tribulations upang maabot ang core formation. Si Li Shu ay nanunood habang si Bai ay kumukuha ng napakaraming pinsala at sinabi sa kanila na siya ay talagang nabaliw. Iniisip niya kung talagang nilayo ni Bai na gamitin ang kanyang katawan para labanan ang lightning tribulations dahil malinaw na hindi na niya ito matitiis ng mas matagal. Ipinaliwanag ni Li Shu na pinaplano niyang kitilin ang buhay ni Bai pagkatapos ng kanyang core formation, ngunit mukhang kahit wala siyang ginagawa, tiyak na mamamatay si Bai sa kanyang sarili mula sa lightning tribulations. Nanunuya si Bai nang marinig si Li Shu na nagsasalita tungkol sa kamatayan, at ipinaliwanag na sa paglipas ng mga taon, ilang beses na siyang napalapit sa kamatayan. Ang kanyang layunin sa pagkukultivate ay palaging mabuhay ng mahabang buhay, ngunit palagi niyang nauuwi sa pakikipaglaban sa mga tao at labanan ang langit mismo. Ang lightning tribulations ay nagsimulang tumindi, at si Chan Yu ay nagmamadali patungo kay Bai, na manghanang makitang si Bai ay nakaligtas ng ganito katagal, at ngayon ay kukuha ng ikasyam at huling pagtama ng kidlat. Tinamaan ng kidlat si Bai ng malakas, at sinigawan siya ni Li na kumapit habang nakikipaglaban siya sa ilang kalaban sa Sky River Court. Nagmamadali si Hong Zong para tulungan si Bai, at napansin na lang niyang tinamaan siya ng ikasyam na kidlat. Nagmamakaawa siya kay Bai na kumapit din, at ipinaliwanag na pagkatapos ng kidlat na ito, ang kanyang buhay ay mapupunta sa balanse. Nangako si Hong Zong na kung mabigo si Bai, gagawin niya ang lahat para pangalagaan ang kanyang buhay. Sa sandaling iyon, nakita ni Hong Zong ang isang bagay na patungo kay Bai, at agad itong nakilala bilang isang mapanganib na banta. Ipinatawag niya ang mga pamana ng Spirit Stream upang salakayin ang mga kakaibang nilalang, at nakita natin na ang pinagmulan ng banta ay ang Sky River Court Heirloom, ang Underworld Fire Dark Lamp. Ang lightning tribulations ay natapos na sa wakas, ngunit sinabi ni Li Shu kung paano natuyo ang espiritual na dagat ni Bai, at ang kanyang golden core ay nawasak na ngayon. Higit pa rito, kung siya ay mamatay, ang river-defying sector ay matatalo sa kalahati ng labanan. Pinuri ni Li Shu si Bai sa pagkakaroon ng kaunting lakas ng loob, at nag-aalok na bigyan siya ng malinis na kamatayan. Naghahanda siyang kunin si Bai, ngunit nabigla siya nang hindi niya magawa, at hindi niya maintindihan kung paano naruroon pa rin ang power field. Masungit na ipinaliwanag ni Bai na hanggat nabubuhay pa siya, hindi niya hahayaang mawala ang kinang heavenly path, at walang makakapigil sa kanya na mabuhay ng mahabang buhay. Pinilit ni Bai ang sarili na tumayo at iprinoklama na ngayon ay i-condense niya ang kanyang golden core. Napakaganda ng display, at makikita ito mula sa malalayong distansya. Ang naposes na si Wen ay nanunood din, at ipinaliwanag na marahil ito ang unang pagkakataon at huling pagkakataon din na makakakita sila ng Heavenly Path Golden Core sa kanilang buhay. Ang katawan ni Bai ay nag-uumapo ng napakalaking kapangyarihan habang siya ay nagsisimulang gumaling, at sinabi ni Li Shu na ang ganitong uri ng Heavenly Path Golden Core ay tiyak na dudurog sa iba sa parehong realm. Napagpasyahan niya na ang pagpupursige sa laban ay magiging hindi matalino, kaya gagamitin niya ang oras na ito habang pinapalakas ni Bai ang kanyang cultivation upang bumalik sa sektor. Dumating si Chan Yu sa tamang oras upang masaksihan ang mga kaganapang ito, at ipinahayag na pagdating sa cultivation o pagpatay sa mga mas mataas sa antas ng isang tao, kung magagawa ito ng isang pinangalanang Bai, ay kaya niya rin. Ang malakas na pag-atake na kanyang pinakawalan ay madaling napigilan ni Li Shu, ngunit muli niyang sinubukang wakasan ang buhay ni Li Shu. Ipinakita ni Li Shu ang malaking pagkakaiba sa kanilang lakas gayunpaman, dahil hindi lang niya pinipigilan ang pag-atake, ngunit sinisira din niya si Chan Yu. Hindi pa tapos si Chan Yu habang ipinapahayag niya na mamamatay siya ng may karangalan kaysa mabuhay sa kahihiyan, dahil siya ang pagkakatawang tao ng espiritu ng espada. Sinabi niya na ngayon, pinili niyang ipagpalit ang kanyang kapalaran sa sword cultivation para sa pinakamalakas na espada sa mundong ito. Ipinadala niya ang espada upang salakayin si Li Shu habang malakas niyang ipinapahayag na tiyak na matatalo niya ito, ngunit pinigilan din ito ni Li Shu. Naiinis si Li Shu na marinig ang walang hiyang pagyayabang mula sa isang taong kasing mahina ni Chan Yu, at sinabi ng mga kasama ni Chan Yu kung gaano siya pabigla-bigla. Tumanggi si Zhou na tumayo lamang at manood, habang ang isang kapwa-miyembro ng sektor ay nasa desperadong pakikipaglaban at tumalon. Tumulong si Zhou na palakasin ang kapangyarihan ng kanyang espada, at ang iba pang kasamahan ni Chan Yu ay nangakong lalaban din sa kanilang dalawa hanggang sa dulo. Pinagsasama-sama na ngayon ng tatlo ang kanilang lakas, ngunit hindi ito sapat para talunin si Li Shu. Nag-uumapo pa rin sa kapangyarihan ang katawan ni Bai nang mapansin niyang nagkakaproblema ang mga kapwa niya cultivator.
Ito ay lubhang masama dahil siya ay malapit ng gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa kanyang walang kamatayang kapangyarihan, at ito ay nakagulat kay Bai mismo. Ang Patriarch ay nanunood sa malapit at iniisip kung paano hindi niya inaasahan na ang Heavenly Path Core formation ni Bai ay magpapalaki ng husto sa lakas ng kanyang pisikal na katawan. Ito ay napaka-abnormal dahil ngayon ay tila nakarating na siya sa isang uri ng tugatog. Ang Bloodstream Patriarch ay mas nabigla sa kanilang nakikita, dahil sa paghusga mula sa mga palatandaan, malapit nang makamit ni Bai ang Corporeal Core Formation. Si Chen ng Sky River Court ay mas humanga kaysa sa iba, dahil napagtanto niyang si Bai ay isang double core cultivator. Hindi pa sila nagkaroon ng isa sa middle stream, at kahit na ang mas mataas na sektor ay bihirang magkaroon ng mga ito. Napagtanto ni Li Shu na si Bai ay talagang nakakatakot na kalaban, at nagpa siya na oras na para tapusin ang kanyang laban kay Chanyu. Ang mga mata ni Chanyu ay ganap na nawasak sa pag-atake. Inamin ni Chanyu na siya ay ganap na natalo, at napagtanto niya ngayon na hindi siya kayang ikumpara kay Bai kung tutuusin. Sinubukan ni Zhou na iligtas siya mula sa pagpatay, ngunit ayaw niyang maligtas. Nagagawa niyang iligtas siya, ngunit siya naman ang nasa problema, dahil ang pag-atake ni Li Shu ay humahampas sa kanya. Si Qian na ngayon ang nagsasakripisyo ng sarili habang tumatalon sa harap ng pag-atake para iligtas si Zhou. Ang pag-atake ay ganap na nagwawasak, ngunit ang tanging naiisip ni Qian na itanong ay kung okay lang si Zhou. Si Zhou ay lubos na hindi makapaniwala na makita siyang kumuha ng pag-atake, at agad na natakot nang ang pag-atake ay nag-evaporate sa kanya. Si Bai ay ganap na nawala ang kanyang kalmado pagkatapos makita ito, at nakita natin ang kanyang dalawang golden core. Sumisigaw siya para matapos na ang laban, at agad na tumakbo si Li Shu palayo nang alam ang panganib na taglay ni Bai. Galit na nagmamasid si Bai upang makita ang pagkawasak, at ang ngayon ay nabulag na si Chanyu ay desperadong hinahanap si Zhou. Nagawa niyang mahanap siya, ngunit nalulungkot siya dahil hindi siya tumutugon. Nakikita rin ito ni Bai, dahil may alaala siya noong una niyang nakilala si Zhou, at ang hindi mabilang na mga laban na pinagsamahan nila. Lalong nagalit si Bai nang makita niya ang lahat ng nasawi, at sinisigaw ang pangalan ni Li Shu. Medyo malayo na si Li Shu mula kay Bai sa puntong ito, ngunit si Bai ay biglang naglapit ng agwat. Ilang Sky River Court cultivator ang may kamangmangan na sinubukang pigilan ang ngayon ay overpowered na si Bai, at agad na binayaran ang presyo habang pinapatay ni Bai ang buong grupo. Pagkatapos ay pinatama niya ang isang malakas na suntok sa mukha ni Li Shu habang sinasabi niya sa kanya na imposibleng makatakas, at pinatalsik siya sa lupa. Nagsimula ang dalawa sa hand-to-hand na labanan, ngunit si Bai na kanyang kalaban ay malinaw na nakakalamang. Ang pagtitiwala ni Li Shu ay hindi natitinag, dahil sinabi niya na hindi siya naniniwala na maaaring patayin siya ni Bai pagkatapos maabot ang core formation. Malinaw na wala sa mood si Bai na makipag-usap dahil sinisira lang niya ang dragon ni Li Shu at sinasaktan si Li Shu sa isang pag-atake. Ang kanyang susunod na pag-atake ay nakabali sa braso ni Li Shu, at nagpapadala sa kanya ng pag-crash sa dagat. Tiyak na ngayon na ang galit ni Bai ay nangingibabaw, dahil hindi siya nagpakita ng awa habang ganap niyang pinapahirapan si Li Shu, at ipinahayag na pagbabayar niya siya ng 1,000 beses para sa mga hinaing na dinanas ng river-defying sector. Ang walang humpay na serye ng mga pag-atake ni Bai ay nagtapos kay Li Shu na naipit sa gilid ng isang pader ng bundok, ganap na hindi makagalaw. Galit na galit siya sa sobrang pagkakabugbog, at sinabi na kahit na kailangan niyang mamatay sa mismong sandaling ito, kakalagkarin niya si Bai pababa kasama niya sa kamatayan. Isang napakalaking kapangyarihan ang lumalabas mula sa kanyang katawan, ngunit hindi humanga si Bai. Naiinis si Bai na makita na dahil sa kanyang kasalukuyang estado, naglakas loob pa rin si Li Shu na gumawa ng walang kabuluhang pagtatangka sa pag-aapoy sa kanyang golden core. Ipinakita sa kanya ni Bai kung gaano ito kahinang pagtatangka habang siya ay agad na nag-crack sa golden core formation ni Li Shu gamit ang isang mapangwasak na hit na yumanig sa lugar. Ang sunod-sunod na pag-atake ay nagdudulot ng higit na pinsala sa bumubuong core ni Li Shu, at inihanda pa ni Bai ang kanyang pinakamalakas na suntok. Ang hindi kapanipaniwala na malakas na suntok na ito ay sumisira sa core ni Li Shu, at inaalis si Li Shu sa mukha ng planeta. Si Bai ay nanalo sa laban ngunit nawasak pa rin, habang ipinapahayag niya sa kanyang mga kaibigan na naipaghiganti niya sila. Siya ay umabot sa langit at sinabi na ang digmaang ito ay walang kinalaman sa mabuti o masama, o tama o mali sa simula pa lang. Gayunpaman, nagdulot na ito ng sapat na buhay sa kanila, at dapat na itong wakasan. Nagpadala si Bai ng napakalaking halaga ng kanyang blood key, at nakipag-usap sa lahat ng kanyang kapwa miyembro ng sektor ng river-defying sector.
Ipinaliwanag niya na gagamitin niya ang kapangyarihan ng Blood Ancestor Awakening para suportahan silang lahat, at umaakyat sa langit habang hinahabol siya ng ilang disciple ng Sky River Court. Bumubuo si Bai ng isang napakalaking espada habang inutusan niya ang buong sektor na umatake ng buong lakas. Pagkatapos ay iniswing niya ang makapangyarihang espada, at sinabihan ng lahat na pabagsakin ang Sky River Court. Nagpatuloy ang kwento pagkatapos na palakasin ni Bai ang buong river-defying sector, at ginamit ang kanyang napakalawak na espada para talunin ang ilang mga disciple ng Sky River Court. Mabilis siyang gumagalaw sa larangan ng digmaan, at tumalon sa labanan. Sa ibang lugar, nakikita natin na ang Spirit Stream Heirloom at Sky River Court Heirloom ay nasa gitna ng isang matinding labanan. Nagtagumpay ang Spirit Stream Heirloom na manalo sa laban, at nakita natin na ang dalawa pang Supreme Treasures ay nakikipaglaban din sa malapit. Ang Demon Devouring Bazaar Doll ng Sky River Court ay medyo makapangyarihan, ngunit ang Night Puppet ng Bloodstream Sector ay kalaunan ay nadaig ito. Pagkatapos ay narinig natin na ang river-defying sector ay may mataas na pag-asa para sa digmaan dahil napagtanto nila na ang digmaan ay pumasok sa ikatlong yugto nito, at kung mapapabagsak nila ang kanilang Mountain Gate, malapit ng ganap na talunin ng Sky River Court. Sa ibang lugar, tinatalakay ng mga higher powers kung paano hindi nila inaasahan na ang isang maliit na downstream na sektor tulad ng river-defying sector ay magkakaroon ng kaunting lakas sa labanan, dahil nagawa nilang pilitin ang Sky River Court sa isang desperado na sitwasyon ng napakabilis. Ang isa pang cultivator ay nagsasaad na ang isa ay masyadong mataas ang pagsasalita tungkol sa kanila, at kung hindi sinira ng Master Sector ang 70% ng kapangyarihan ng Sky River Court gamit ang Palm Strike na iyon, ang river-defying sector ay walang pagkakataon laban sa kanila. Ang isa pang higher power ay dumating upang pagalitan ang cultivator na si Xinghai habang sinasabi niya na ang parusa na ibinibigay ng mas mataas na sektor ay hindi isang bagay na maaari nilang talakayin ng walang ingat. Binantaan niya ito na huwag nang uulitin, kung hindi, sila na ang susunod na magtatapos tulad ng Sky River Court. Sa ibang lugar, inutusan ni Liu Wantian si Chen na ilabas ang heirloom ngayon, at sinabi na kung mas maaga itong maalis, mas maagang matatapos ang parusang ito. Ginawa ni Chen ang sinabi sa kanya, ngunit nag-alinlangan sandali, at nakiusap si Liu Wantian sa kanya na magsimula na ngayon. Inactivate ni Chen ang heirloom at nakita natin na kumalat ito sa buong Sky River Court. Nagsisimulang manginig ang lupa sa ilalim ng mga paa ng lahat, dahilan upang magtaka sila kung ano ang lumilikha ng mga pagyanig na ito. Libu-libong halimaw ang nagsimulang umulan sa mga cultivator ng river-defying sector, na naging dahilan upang matanto ni Bai na ito ay maaaring pamana ng Sky River Court. Daan-daang libong halimaw ang nagsama-sama, at napilitan si Bai na utusan ang lahat ng kanyang puwersa na umatras. Ang bilang ng mga halimaw ay napakarami, kaya ang mga patriarch ay dapat na tumulong na protektahan ang iba. Tumalon si Bai upang protektahan din ang ilang cultivator, ngunit laking gulat niya nang makitang mabilis na nawasak ang kanyang cauldron. Dumating si Li sa tamang oras upang tulungan si Bai, at ipinaliwanag niya na ang heirloom ng Sky River Court, ang Death Beetle, ay isang Beast King sa Celestial Realm. Gusto nilang sirain ang lahat ng Golden Core cultivators ng kanilang sektor, at maging ang mga patriarch ay maaari lamang pansamantalang pigilan ang Beetles. Pagkatapos ay pinapanood natin ang mga patriarch na ginagawa ang kanilang makakaya laban sa alon ng mga Death Beetle, ngunit agad nilang napagtanto na kailangan nilang lumayo sa daan. Sa ibang lugar, ang Talking Monkey ay pinaalaman ng sitwasyon, ngunit talagang alam niya kung ano ang nangyayari. Sinabi niya na kung ang anumang mga pagkakamali ay makakaapekto sa resulta ng digmaang ito, ang kanilang frigid sector ay talagang mamamatay, kaya't inutusan niya si Hongzong na gawin ang dapat niyang gawin. Tinawag ni Hongzong ang kanyang sarili bilang isang hindi karapat-dapat na alagad ng frigid sector, at humiling ng pahintulot para sa tunay na espiritu na kumilos upang maalis ang Death Beetle. Ipinagkaloob ang pahintulot, at nagsimulang mangyari ang isang kamangha-manghang bagay sakay ng isa sa mga barkong pandigma ng river-defying sector. Ang engranding display ay makikita sa malayo at malawak, dahil sa wakas ay matatapos na ito. Si Liu Wantian ay isang ganap na hindi makapaniwala, upang makita na ito ay isang bagay na tinatawag na foreign being. Ang kanyang kawalang paniwala ay agad na napalitan ng pananabik, habang ipinapahayag niya ang kanyang pagkamangha sa kung paanong ang river-defying sector ay talagang may foreign being. Ang lahat ng mga Death Beetle ay nagkakaisa upang bumuo ng isang malaking kaig, at mabilis na sinubukang salakayin ang foreign being. Agad silang napahinto ng isang force field, ngunit napapalibutan pa rin ang foreign being. Pagkatapos ay ipinakita ng foreign being ang kapangyarihan nito sa pamamagitan ng madaling pag-aalis ng mga Death Beetle.
Si Li Wantian ay labis na humanga sa kung paano ito naging sanhi ng pagkawasak ng Beast King sa isang daliri lamang. Gayunpaman, ipinaliwanag niya na ang mga foreign being ay nakakatakot. Anumang sektor na mayroong isa, o sino mang tao na nakipag-ugnayan sa isa, ay mamamatay lahat sa huli. Nilapitan ni Li Wantian ang mantle na nilikha ni Chen, habang sinasabi niya na ito ang perpektong oras para sa isang pagsubok. Sumigaw si Chen na wag gawin ni Li Wantian ang kanyang gagawin, at nakiusap sa kanya na huminto. Siyempre, hindi nakikinig si Li Wantian, dahil tuwang-tuwa siyang nagpapatuloy sa kanyang pag-activate. Noon lang, napansin ni Hong Zong na may kakaiba sa Sky Banyan Evil 3, at inutusan niya ang lahat ng River-defying Sector Cultivator na umalis sa larangan ng digmaan. Lahat ng miyembro ng sektor ay agad na umatras sa mga barkong pandigma. Sa sandaling iyon, ang lahat ay nagulat nang magsimula silang makita na ang masamang punong ito ay nilalamon ng sarili nitong mga cultivator, at ginagawa ito sa isang kakilakilabot na paraan. Si Chen ay ganap na wala sa sarili, habang ipinapahayag niya ang kanyang sama ng loob kay Li Wantian sa pagsasakripisyo ng buhay ng lahat ng kanyang mga alagad sa sektor. Ang lahat ng ito para lamang buhayin ang masamang puno at gamitin ito para sa kanyang pagsubok. Sinabi ni Chen na ang sektor ng Starry Sky Pinnacle ay hindi kailanman nasangkot sa mga foreign being at palaging hindi pinapansin ng mga ito, ngunit ginawa ni Li Wantian ang kabaligtaran. Sa ibang lugar sa larangan ng digmaan, binibigyan ng foreign being si Bai ng kanyang ki at dugo, para magamit niya ang vitality nito para makumpleto ang corporeal golden core. Ang paggawa nito ay magbibigay daan sa kanya na tunay na sumanib dito at ilabas ang kapangyarihan ng Blood Ancestor. Pinagmamasdan natin pagkatapos ang katawan ni Bai na natatakpan ng mga tanikala. Sinabi niya na ang vitality na ibinigay sa kanya ay masyadong malakas, dahil ito ay direktang nag-trigger ng pangalawang tanikala ng buhay. Pinapanood ito ng foreign being habang nakikiusap siya sa kanya na gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang malampasan ang hamon na ito, at protektahan ang sektor. Si Bai ngayon ay ganap na nakagapos habang iniisip niya kung paanong ang masamang puno ay wala ng kontrol, at ang sitwasyon sa labas ay napakahirap isipin. Pagkatapos ay nakikinig tayo habang sinasabi ni Hong Zong na ang masamang puno ay lumamon ng malaking halaga ng vitality, at ang kapangyarihang nabawi nito ay mas malaki pa kaysa dati. Sinabi niya sa iba pang mga patriarch na silang apat na magkakasama lamang ang maaaring wakasan ito, at hindi alintana kung sila ay mabubuhay o mamatay, dapat nilang protektahan ang kanilang mga magiging inapo. Iniisip ni Bai kung paano mo dapat gamitin ang vitality na ito para maputol muna ang mga tanikala. Sinabi niya na kahit na pumutok ang kanyang pisikal na katawan, dapat siyang pumasok sa core formation at ibalik ang sitwasyon. Sa sinabi nito, nakita natin na nagsimula ng gamitin ni Bai ang kanyang undying indestructibility. Gamit ang kakayahang ito, nagagawa niya ang nais niya, at nagpakawala ng malakas na hiyaw. Sa labas ng mga patriarch ay nagpatuloy sa kanilang pakikibaka, ngunit sa lalong madaling panahon na bigla nang makita na ang Blood Ancestor ay bumalik. Ang katawan ng Blood Ancestor ay muling nagsimulang gumalaw, at ang masamang puno ay sinubukang salakayin ito. Ang Blood Ancestor ay madaling pinigilan ito, at ang mga patriarch ay namanghanang makita ang kapangyarihan ng isang double core cultivator. Pagkatapos ay sinabi ni Bai na ipapakita niya na ngayon ang kanyang tunay na lakas sa pakikipaglaban na hindi makakasira sa pangalan ng Blood Ancestor. Gumagamit siya ng isang malakas na pag-atake, at buong pagmamalaki na ipinahayag na ang digmaang ito ay tapos na. Si Li Wantian ay nanunood ng may labis na pananabik habang gusto niyang mamatay ang puno, ngunit nagulat siya nang makitang may ginagawa si Chen. Ipinaliwanag ni Chen na napuno na siya, at nag-issue ng panghuling utos. Ang nakakagulat na utos na ito ay nagtuturo sa lahat na protektahan ang river-defying sector sa ngayon, tulad ng kung paano nila pinrotektahan ang Sky River Court. Sila ay maglilingkod sa river-defying sector magpakailanman. Ang enerhiya na nakapalibot sa masamang puno ay ganap na nagbabago, at nakikita natin na ang lahat ay nabigla ng masaksihan ito. May nagsimulang mabuo, at ipinaliwanag ni Hong Zong kay Bai na ito ang core ng Sky Banyan Evil 3. Kung kontrolado ito ni Bai, siya ang magkokontrol sa buhay at kamatayan nito, at nasa kanya na kung gusto niya itong tanggapin. Pagkatapos ay nakita natin na sa buong larangan ng digmaan, ang mga casualty ay nagsisimula ng tumambak sa magkabilang panig. Nagpasya si Bai na tanggapin ang core ng Sky Banyan Evil 3, dahil sinabi niya na ang Eastern Ley Lines Middle Stream Region ay hindi na magkakaroon ng Sky River Court, at ang tanging Supreme Sector ay ang River-defying Sector. Natutuwa si Chen na makitang tinanggap ang core, at nagpasya si Li Wantian na ibigay kay Chen ang kanyang hiling.
Hinahayaan niya ang puno na magpatuloy na mabuhay, at sinabi na maaari itong ituring na isang marka na dati nang umiral ang Sky River Court ni Chen. Nagsisimulang magdiwang ang river-defying sector cultivators sa buong larangan ng digmaan dahil sa wakas ay nanalo na sila. Tuwang-tuwa silang malaman na isa na silang middle stream sector, at ipagdiwang kung paano laging nananalo ang batang Patriarch Bai. Ang bawat isa ay nagsimulang mag-chant nito, habang ang isang napakalaking bagay ay nagsisimulang lumitaw mula sa langit. Ang lahat ay lubos na humanga sa tanawin na ito, dahil ang isang napakalaking anino ay itinapon sa buong lugar. Ang bagay ay sa wakas ay nahulog mula sa langit, at nakita natin na ang kanilang bagong tahanan na may mga salitang river-defying sector na nakaukit dito.